Sa patuloy na pagharap ng Philippine Navy sa mas komplikado at mas sensitibong sitwasyon sa karagatan, lalong lumalabas ang tanong kung sapat pa ba ang kasalukuyang configuration ng Mk-38 25mm machine gun system o kung panahon na upang ito ay iangat sa mas mataas na antas ng kakayahan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng karagdagang 7.6 na 2mm machine gun. Sa ngayon, ang Mk-38 ay nagsisilbing secondary gun ng mga Del Pilar class frigates, habang ito naman ang pangunahing armas ng dalawang barko ng Alvarez class patrol vessels, partikular ang BRP Ladislao Diwa at BRP Valentin Diaz. Ibig sabihin, ang sistemang ito ay hindi lamang pandagdag kundi kritikal sa araw-araw na operasyon ng hukbong dagat. Ang pag-integrate ng isang coaxial o paired 7.62mm machine gun sa Mk-38 ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa paraan ng pakikipag-engage ng mga barko ng Philippine Navy sa mga sitwasyong kinakaharap ng bansa. Hindi palaging malinaw kung ang isang target ay kaaway, civilian o bahagi ng gray zone activities. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalaga ang kakayahang pumili ng armas na akma sa antas ng banta. Ang 7.6 na 2mm machine gun ay mas angkop para sa warning shot sa suppression at pakikipag-engage sa maliliit at mabilis na target nang hindi agad umaabot sa mas mabigat at mas mapaminsalang 25mm firepower. Sa modernong naval warfare, malinaw ang trend patungo sa multi-role at layered weapon systems. Maraming bansa ang gumagamit na ng secondary gun systems na pinagsasama ang magkaibang kalibre upang masaklaw ang mas malawak na uri ng banta. Ang ganitong konsepto ay nagbibigay daan sa mas maayos na fire control, mas flexible na rules of engagement, at mas epektibong paggamit ng limitadong resources. May mga sistema rin na na-evolve upang magdala ng short-range missiles. Patunay na ang mga secondary guns ay hindi na lamang pandagdag, kundi mahalagang bahagi ng kabuuang defensive at offensive capability ng barko. Para sa mas malalaking barko ng Philippine Navy, ang papel ng secondary guns ay lalong nagiging kritikal. Sila ang unang linya ng depensa laban sa maliliit na surface targets, swarm attacks, at na asymmetric threats na karaniwang makikita sa coastal at archipelagic environment ng Pilipinas. Ang mga ganitong banta ay kadalasang masyadong mabilis, masyadong malapit, o masyadong maliit para sa main gun. Kaya ang isang mas flexible na secondary weapon system ay nagiging susi sa survivability ng barko at ng crew nito. Ang pagdaragdag ng 7.6 na 2mm machine gun sa Mk-38 ay maaari ring magpabuti sa operational efficiency ng Philippine Navy. Sa halip na gumamit agad ng 25mm ammunition na mas mahal at mas limitado ang supply, maaaring unahin ang mas magaan at mas mura na bala para sa mga low-level threats. Bukod sa pagtitipid, mas napapanatili rin nito ang firepower ng barko para sa mas seryosong sitwasyon. Sa pangmatagalang operasyon at patrol missions, ang ganitong uri ng flexibility ay may malaking epekto sa mission endurance at readiness. Mahalaga ring isaalang-alang ang katotohanang ang ganitong upgrade ay hindi nangangailangan ng radikal na pagbabago sa disenyo ng barko o sa doktrina ng Philippine Navy. Sa halip, ito ay isang incremental modernization step na may mataas na benepisyo ngunit mas mababang panganib at gastos kumpara sa pagkuha ng ganap na bagong weapon system. Kung maisasagawa ang integration sa tulong ng lokal na teknikal na kakayahan, maaari rin itong magsilbing hakbang patungo sa mas malawak na self-reliance sa maintenance at systems integration.
Sa konteksto ng littoral operations at gray zone scenarios na patuloy na kinakaharap ng Pilipinas, ang isang mas versatile na MK-38 ay nagbibigay ng mas maraming option sa command decision making. Hindi lahat ng engkwentro ay nangangailangan ng lethal force, ngunit lahat ng sitwasyon ay nangangailangan ng kredibleng presensya at kakayahang tumugon kung kinakailangan. Ang pagkakaroon ng dalawang magkaibang kalibre sa iisang stabilized at remotely operated system ay nagpapalakas sa deterrence at nagbibigay ng mas malinaw na mensahe ng kontrol at profesionalismo sa dagat. Sa huli, ang potensyal na pag-upgrade ng MK-38 25mm machine gun system gamit ang karagdagang 7.6 na 2mm machine gun ay hindi lamang usapin ng dagdag na armas. Ito ay tungkol sa pag-angkop sa modernong hamon, pagpapahusay ng survivability ng barko, at pagbibigay sa Philippine Navy ng mas angkop na mga kasangkapan upang gampanan ang kanilang tungkulin sa pagtatanggol ng soberanya at seguridad ng bansa. Sa ganitong perspektibo, malinaw na ang ganitong hakbang ay may lohika, may saysay, at may malinaw na operational value para sa kasalukuyan at hinaharap ng hukbong dagat ng Pilipinas.